Bagong lahat, luma muna. Nung nakaraan, nagbakbakan si Giannis at itong si Wembanyama. Dalawang players na may tatlong paa. Kasi nga, ilang hakbang lang sila mula dun sa 3-point area. Siguro naman napanood nyo na yung highlights nun. Bardagulan talaga sa loob ng paint. Pero yung napansin talaga doon ng mga fans, inignore ni Wembanyama si Giannis nung makikipagkamay. Doon kasi sinabing parang nagkakaroon ng attitude itong si Wemby. Ibang-iba yung pag-treat niya kay KD kumpara kay Greek Freak. Sinabi naman ng mga fans na si KD kasi friendly kay Wembanyama, si Giannis iba dahil nga talagang dinadagusan niya sa loob. Isa pa doon, paboritong player din ni Wemby si Kevin Durant. Si Giannis naman nagbigay pa rin ng magandang comment about dito kay Wemby na unbelievable talent. Ang game ng Bucks at San Antonio nangyari noong January 5, 2024 dahil sa parehong araw din nilabas yung Rookie of the Month para sa December. Si Victor Wembanyama kasi 19 points, 10 rebounds, 3 assists at almost 4 blocks per game. Dalawang panalo lang din na nakuha ng San Antonio noong nakaraan December. Ang napili naman bilang Rookie of the Month ng December ay si Jaime Jaquez Jr. para sa East at meron naman siyang 16 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Si Holmgren naman ang napili para dito sa West. Meron siyang 17 points, 7 rebounds at 3 blocks per game. So sa nakaraang October-November na Rookie of the Month, ang napili din yung dalawa, si Jaquez at itong si Holmgren. Sa stats lamang si Wemby, pero kung ikukumpara mo siya kay Holmgren, mas lamang siya ng malaki sa winning. Si Wemby din naka-restrict pa ang minuto. Ang sinabi doon ni Wembanyama sa interview, kukunin niya kung ano undeserved para sa kanya, na kada game statement na yun ngayon. Direkta kasing tinanong ng media itong si Wembanyama kung apektado ba siya sa hindi pagkakakuha ng Rookie of the Month dito sa West. At ito nga yung naging sagot ni Wemby, kukunin niya kung ano undeserved para sa kanya. Nakikita kasi ni Wemby na nanguungusan siya ni Holmgren. Yung dalawa nagkasagutan doon sa Twitterverse. Hindi naman direkta pero may patama. Ito yung nakaraang preseason dahil sinabi ni Holmgren unstoppable yung ulo ni Wemby dahil sinuwag siya nun. Sa technicality, 3 months na ngayon after mag-start ang NBA. Sinabi dati ni Holmgren best player siya in 3 months. Pero sa pagitan ngayon ni Wembanyama at ni Holmgren, si Holmgren ang best player ngayon. So best rookie pala, hindi best player. So ito lang, nabasa ko lang sa comment section. Ano daw ba ang importante dyan sa Rookie of the Year at pinagtatalunan pa? So simple lang yun. Dahil pwede kang manalo ng ilang beses sa MVP, pwede kang manalo ng ilang beses ng championship, or makasama ka din ng ilang beses sa All-Star, pero isang beses ka lang mananalo ng Rookie of the Year. Ito kasi yung pinaka-notable na nagtapat sa Rookie of the Year noong mga nakarang taon. Si Ben Simmons at si Donovan Mitchell noong 2018. Obviously, si Donovan ang dapat manalo ng Rookie of the Year noon. Dahil nga si Ben Simmons hindi na rookie in technicality. Pero dahil hindi siya naglaro sa kanyang draft year, rookie pa rin siya. Unjust pa noon, nasa rebuilding process dahil umalis ang kanilang star player na si Gordon Hayward. Si Donovan ang agad pumalit dun. Ilang rookie lang din na nakagawa na meron 20 points per game. Samantalang si Ben Simmons nagti-triple-double sa Philadelphia. Kasama din siya sa top 10 ng assist, steal at kahit sa rebounds. Meron siyang 15 points, 8 rebounds at 8 assists. Nagalit pa nga ng ibang fans kung bakit itong si Ben Simmons kasama sa Rookie of the Year candidate. Kasi nga hindi siya nakapaglaro ng kanyang draft year. Yung labanan naman ni Anthony Edwards at si LaMelo Ball. Dapat di umano si Edwards ang nanalo nun dahil sa stats at sa bilang ng game. Pero mas lamang kasi si LaMelo sa media vote dahil mataas ang hype sa kanya nun. Nasa 51 games lang nun si LaMelo at hinabol talaga niya yon. Dapat hindi pa siya maglalaro dahil nagkaroon siya ng injury. Si 3 months naman, isang taong hindi naglaro mula ng kanyang original draft year dahil sa injury. Pero common kasi na effective na magkaroon ng extra year ang isang draftee. Mas nagiging ready kasi yung mga player na yon kapag naglaro na. Katulad ni Joel Embiid, Ben Simmons, Blake Griffin, Michael Porter Jr., isama ko na si Kendrick Nunn. Kahit hindi siya na-draft noon, pero 1 year ago sa original draft year niya bago siya naglaro sa NBA bilang isang rookie. Lahat ng players na yon naging malaki ang impact dahil nagkaroon sila ng extra year bago sila sumabak sa NBA. Parang 3 na lang ata yung para sa Rookie of the Month ang natitira. Kasi yung April at March parang ikukumbine yun. Kapag nakuha ni Holmgren yung isa pang Rookie of the Month, lalong maiinis dun si Wembanyama.
Publicly sinabi na frustrated itong si Wembanyama dahil sa limited minutes ang nilalaro niya. Tapos hindi pa siya nasama sa Rookie of the Month. Publicly din niya sinabi yon. Hindi naman direkta pero patama. Si Holmgren naman ni-ready talaga ng OKC ngayong taon na maglaro. Automatic kasi siyang inilagay agad sa end of season nung nakaraan taon nung magkaroon siya ng injury. Katulad ng kay Ben Simmons. Hindi pinilit na ilagay talaga sa lineup.